Hello, welcome sa Mateo Tagalog Recaps. Kung bago ka pa lamang naligaw dito sa aking munting channel Terenat, mag-subscribe ka at para din maging updated ka sa mga bago kong video na upload at para makasali ka din sa weekly GCash giveaway natin. Salamat! Nag-umpisa ang movie kay Seijin na isang escort. Ang trabaho niya ay paligayahin ng mga mayayamang matanda sa pamamagitan ng pagsibak sa mga ito. Isang araw, nakarinig siya ng kaguluhan sa lobby ng hotel at nakita niya ang matalik niyang kaibigan na isa ring escort na si Kodo na nakikipagtalo sa isang babae. Sinabi ng babae na binabastos siya ni Kodo at ibinigay pa nito ang kanyang calling card. Nang tumawag ng security ang receptionist, pinakalma ni Seijin ang tensyon at kinausap ang babae. Mahinahon nitong humingi ng kapatawaran para sa kanyang kaibigan at sinabi niya na iniwan kasi ito ng kanyang kasintahan. Sa loob, pinaalala ni Seijin sa kanyang kaibigan ang kanilang trabaho na dapat nila palaging hintayin ang paglapit ng mga ginang. Sagot ni Kodo na madali lang sabihin para sa kanya dahil palagi siyang fully booked at wala siyang problema sa paghahanap ng mga kliyente. Pagkatapos, nakita ni Seijin ang peklat sa katawan ng kaibigan at naalala ang malunos na insidente na nagdulot sa pinsala. Para paligayahin ang kanyang kaibigan, sinabi ni Seijin na bibili sila ng tuxedo pagkatapos nilang maligo. Sa isang marangyang salo-salo para sa bisperas ng bagong taon, itinuro ni Seijin ang mga potensyal na kliyente kay Kodo. Nagpapahiwatig na nagsagawa siya ng pananaliksik sa mga mayayamang babae sa bayan na maaaring naghahanap ng kanilang serbisyo. Samantala, nakita ni Serep ang kanyang asawa na nakikipagsayaw sa ibang babae, kaya agad siyang umalis at nakipagtitigan kay Seijin. Nang umakyat si Seijin, aksidente niyang nasalo si Nehir nang mawalan ito ng balanse dahil nasira ang sapatos nito. Pinasalamatan siya ng babae sa kanyang ginawa at sinabihan siya na mag-enjoy buong gabi. Dapat ay magpe-perform siya ngayong gabi pero iniisip niyang huwag nang ituloy dahil nasira ang kanyang sapatos. Kinalaunan, nakita ni Nehir si Seijin na sinusubukang magpatugtog ng piano kaya umupo siya at pinakitaan ito. Pagkatapos, binigyan nito si Seijin ng maiinom at tinanong kung mahilig ba ito sa mga fireworks. Sinabi niya na dati siyang gumawa ng mga kwento sa kanyang kaisipan na tungkol sa tagumpay sa buhay na ipinagdiriwang ng tao para matiyak ang labis na pagpapakita. Nang sabihin nito kung paano niya kinasusuklaman ng mga cover ng magagandang kanta, inisip ni Nehir na hindi nagustuhan ni Seijin ang pagkanta niya kanina, kaya sinabi niya na ayos lang siya. Bigla, nakatanggap ng tawag si Seijin mula kay Serep at sinabihan siya na pumunta na siya ng kwarto. Dahil nag-enjoy siya sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Seijin na magkita ulit sila mamaya. Sa kwarto, gusto na agad magpasibak ni Serep pero mahinahon na ipinaliwanag ni Seijin na nasa labas ang asawa nito. Pagkatapos, binigyan siya ng babae ng relo bilang regalo at tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Kinuwento ni Serep na palaging nagrereklamo ang kanyang asawa na masakit ang likod kapag nagbabardagulan sila. Pero nang makakita ito ng magandang babae sa party, wala itong problema sa pagsasayaw. Sinabi ni Seijin na makipagdiborsyo na siya, pero sagot nito na baka hindi iyon kayanin ng kanilang anak na si Fulia. Sa huli, hiniling ng babae kay Seijin na bitawan na niya ang lahat ng kanyang kliyente dahil siya na ang bahala sa kanyang pinansyal. Samantala, sinabi ni Nehir kay Fulia na hindi siya makakapagtanghal ngayong gabi dahil nasira ang kanyang sapatos. Gayunpaman, sinabi ni Fulia na aalis siya ng party kapag hindi siya kumanta dahil yun lang ang dahilan kung bakit siya naroon sa party. Nakiusap si Nehir na huwag siyang umalis dahil gusto niya pang makita ulit si Seijin. Sa kwarto, sinabi ni Serep kay Seijin na karapat-dapat ang kanyang sinasabi kaysa sinisibak niya ang ibang matatandang babae para sa pera. Sa tingin ni Seijin na marami na ang nainom nito, kaya humingi ito ng tawad sa kanya at tinanong siya kung bakit ayaw niyang makipagrelasyon. Inisip ni Serep na masyado na siyang matanda para sa kanya, kaya tiniyak ni Seijin sa kanya na maganda siya. Dagdag pa ng babae na pwede siyang tumira sa magandang bahay at magkaroon ng pangarap niyang sasakyan. Ang gusto lang nitong kapalit ay wala na siyang ibang babae na sisibakin. Hindi nagtagal, lumipat si Seijin sa magandang bahay na binili sa kanya ni Serep at naghanda siya ng masaganang hapunan para sa pagdating nito. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Kodo at namangha sa bago niyang bahay. Lalo pa itong natuwa nang malaman na inayos na ni Seijin ang kanyang kwarto. Pagkatapos, tinanong ni Seijin ang kanyang kaibigan kung sumasama pa rin ito sa mga maling tao. Nanumpa si Kodo na nagbago na siya. Bigla, narinig nila na parating na ang sasakyan ni Serep, kaya sinabihan ni Seijin si Kodo na umalis na. Pagpasok ni Serep, tinanggal niya ang kanyang coat para makita ni Seijin ang kanyang suot, pero mabilis niyang tinakpan ang kanyang sarili nang makakita ng ibang lalaki sa bahay. Kaya, pinasuot ni Seijin ang kanyang kaibigan ng helmet para magpanggap na isang delivery rider. Hindi na nag-aksaya ng oras, ang dalawa ay pumasok na sa kwarto at inumpisahan na ang mainit na laban.
Mamaya, nagturok si Kodo ng substance sa kanyang katawan bago makipagsayaw sa kanyang kliyente. Sa kabilang eksena, sinabi ni Serep kay Seijin na kaarawan bukas ng kanyang anak pero hindi niya alam kung paano ito ipagdiriwang dahil musika lang ang tanging gusto nito. Dagdag pa niya na ang matalik na kaibigan ng kanyang anak ay masyadong maganda kaya nai-insecure siya. Para tumaas ang confidence ni Fulye, sinabi ni Seijin na mag-set up sila ng isang aksidenteng pagkikita sa kanyang kaibigan na ipinangako niya na isang mabait at marangal na lalaki. Sa birthday party, pinayuhan ni Seijin si Kodo kung paano akitin ang walang kaalam-alam na kliyente. Kinalaunan, nakita ni Seijin si Nehir at sinabi nito sa kanya na hindi siya nito pinagpahalagahan dahil hindi siya sinipot nito noong bisperas ng bagong taon. Humingi ng tawad si Seijin dahil may kailangan siyang asikasuhin noon pero lumayo ang babae at bumalik sa kanyang mesa kasama si Fulya. Habang nagpapakilala si Kodo sa mga babae, napagtanto ni Seijin na si Nehir ang matalik na kaibigan ng anak ni Serep, kaya tinawagan niya ang kanyang kaibigan. Sinabi niya na tatanggalin na niya ito sa trabaho, pero iginiit ng kanyang lasing na kaibigan na maganda at gusto niya ang kliyente. Tapos ay napansin ni Nehir ang mainit nilang pagtatalo. Nang lapitan ulit ni Kodo si Fulye, humingi ng paumanhin si Seijin kay Nehir para sa inasal ng kanyang lasing na kaibigan. Kinalaunan, habang pinapanood ni Seijin si Nehir na kumakanta sa entablado, nakatanggap siya ng tawag mula kay Serep. Habang palabas na siya ng bar, inisip ni Nehir na hindi nito nagustuhan ang kanyang pagkanta kaya umalis ito. Sinundan niya ito sa labas at sinabing pwede siyang kumanta ng ibang kanta kung hindi niya nagustuhan ang una. Nagdahilan si Seiji na pagod lang siya at magalang na sinabi ang kanyang mga senyales na gusto niya itong makita muli. Bago lumayo, malungkot na sinabi ni Seiji na kinamumuhian niya ang kanyang sarili. Para makalimutan ang kanyang mga kalungkutan, nagpasya siya na pumunta sa ibang bar. Makalipas ang ilang oras, bumalik siya ng party at pinag-iisipan kung sasabihin ba kay Nehir ang katotohanan. Gayunpaman, nang hindi siya makapagsalita, nainis si Nehir kaya umalis na ito. Sa labas, sinukahan siya nito kaya sinama niya ito sa bahay para alagaan. Kinalaunan, hiniling ni Nehir sa kanya na tabihan siyang matulog sa sopa. Kinaumagahan, dumating si Serep at nakita silang magkasama. Pero biglang nagising si Seijin at napagtanto na panaginip lang iyon. Pagkatapos, dumating si Kodo at pinayuhan ng kanyang kaibigan sa pagpayag nito na hayaan ang isang babae na pumunta sa sakayan ng bus mag-isa habang umuulan. Kaya, nagmadali si Seijin na pumunta sa sakayan ng bus pero tumanggi ang babae na sumakay sa kanyang sasakyan hanggang sasagutin nito ang kanyang mga katanungan. Tinanong nito kung may asawa o kasintahan na ba ito at sagot ni Seijin na wala. Kinalaunan, sumakay na ng sasakyan si Nehir at tinanong si Seijin kung ano ang nagustuhan nito sa kanya pero tumanggi itong sumagot. Sa halip na sagutin ang tanong nito, niyaya niya ito kung gusto ba nitong manood ng movie. Kinagabihan, pagkatapos ihatid si Nehir, nakatanggap ng tawag si Seijin mula kay Serep pero hindi niya ito sinagot. Samantala, si Kodo ay sumali sa hindi pangkaraniwang pagbabardagulan ng mag-asawa. Nang makabalik na si Seijin ng bahay, tinanong siya ni Serep kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang tawag pero iniba niya ang usapan. Kaya sinabi na lang ni Serep na sumaya ang kanyang anak sa party. Para ipakita ang kanyang pasasalamat, tinanong niya si Seijin kung may gusto ba ito, gaya ng motor o magbakasyon. Gayunpaman, nagulat si Serep sa sinabi ni Seijin na nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya at gusto na lang niya magpahinga. Nang makita ang nalilitong mukha ni Serep, nilinaw ni Seijin na ang paglipat sa bagong bahay ay nakakapagod dahil kailangan niyang mag-adjust ng tulog. Bago umalis, ibinigay ni Serep ang bayad ni Kodo at sinabi kay Seijin na sabihin kay Kodo na bawal na ulit itong makipag-ugnayan kay Fulya. Nang dumating si Kodo, hinayag niya ang nakakadiring karanasan niya sa mag-asawa kanina. Ipinaalala ni Seijin sa kanya na hindi niya kailangang gawin ang anumang bagay na hindi niya gusto, kaya lumayo na lang. Gayunpaman, ipinahiwatig ng galit na si Kodo na kailangan niyang kunin ang mga ganong uri ng kliyente dahil wala na siyang magandang reputasyon, hindi katulad niya. Para kumalma si Kodo, ibinigay ni Seijin sa kanya ang bayad at sinabi sa kanya na hindi na siya dapat makipag-ugnayan ulit kay Fulya. Inisip ni Kodo na hindi ito patas dahil makikita pa rin ni Seijin si Nehir sa kabila ng pangako niya kay Serep. Sumunod na araw, nalaman ni Serep na nagplano ang kanyang anak at si Kodo na mag-date bukas. Mamaya pa, pumunta si Serep sa bahay para utusan si Kodo na ihinto na ang pakikipag-usap sa kanyang anak. Pagkatapos, tinanong niya si Seijin kung may nangyayari ba dahil tila iba ang kinikilos nito kamakailan. Dahil sa hindi malinaw na sagot ni Seijin, lalong nagalit si Serep. Pagkaalis ng babae, sinabihan siya ng kanyang kaibigan na hindi niya pwedeng ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa dalawang babae. At kung gusto nito si Nehir, kailangan nilang ibalik ang bahay at sasakyan at mag-isip ng ibang paraan para maghanap buhay.
Bilang isang walang kabuluhang sagot, ipinaalala niya kay Kodo na natapos niya ang sesyon kasama ang mag-asawa kagabi dahil kailangan niya ng pera. Kinagabihan, nagkaroon ng bangungot si Seijin tungkol sa isang sesyon ng pagganap kasama si Serep na may masasamang alaala mula sa kanyang pagkabata. Nang magising siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Nehir na nagsasabing nagkaroon ng sunog sa kanyang dormitoryo. Agad siyang pumunta sa pinangyarihan at niyakap si Nehir pero tiniyak sa kanya nito na ayos lang siya. Dahil huli na para tawagan si Fulye, sinabi ni Seijin na manatili na lang muna ito sa kanyang bahay pansamantala. Kinalaunan, sinabi niya ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa kanya dahil namatay ang kanyang ina sa sunog sa bahay ilang taon na ang nakakaraan. Dagdag pa ni Seijin na nasa paaralan siya nang mangyari iyon at sinubukan ni Kodo na iligtas ang kanyang ina. Pero masyadong maliit pa si Kodo noong araw na iyon kaya hindi niya ito nagawang iligtas. Pagkatapos matulog ng magkatabi sa sopa, hinatid na ni Seijin si Nehir sa paaralan. Bago umalis, hinalikan siya nito sa pisngi at sinabing magkita ulit sila mamaya. Nang tawagan ni Seijin si Sere para pag-usapan ng kanilang relasyon, sinabi nito na nasa ospital siya. Kinalaunan, sinabi ni Serep na sa tingin ng doktor ay meron siyang kanser. Dahil dito ay nanatili si Seijin sa kanyang tabi habang siya ay kinukuhanan ng karagdagang pagsusuri. Pagkatapos ng klase, sinubukang tawagan ni Nehir si Seijin pero hindi ito sumasagot. Kinagabihan, tinulungan ni Seijin si Serep na isuot ang kanyang damit at tinanong siya nito kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Pero sinabi niya na hindi iyon mahalaga. Samantala, nakatanggap ng mensahe si Kodo mula kay Fulya. Dahil nangako siya na hindi na makikipag-ugnayan dito, nilibang na lang niya ang kanyang sarili sa club. Sa loob, sinayaw niya ang isang babaeng nakamaskara at nagturok ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang katawan. Tapos, bigla siyang nahilo at bumagsak sa sahig ng banyo. Kasabay nito, ang galit na si Nehir ay nakita si Seijin sa labas ng dormitoryo na humihingi ng tawad. Sa una, sinubukan niya itong hindi pansinin pero nang subukan itong kumanta sa gitna ng ulan, sa wakas ay kinausap na niya ito. Sinabi ng babae na hinintay siya nito ng matagal kaya ipinaliwanag niya na kinailangan niya pumunta ng ospital para sa personal na dahilan. Iniisip niya kung sasaktan ba ulit nito ang kanyang puso. Pagkatapos, tinanong ni Nehir kung may kinantahan na ito noon at sagot ni Seijin na wala pa. Dagdag pa ni Seijin na gusto niyang kantahin ang kanyang kanta na Imaginary Fireworks sa hinaharap. Dahil dito ay bigla siyang hinalikan ng babae sa labi. Hindi nagtagal, bumalik sila sa kanyang bahay para gumawa ng paborito niyang pagkain ng magkasama at manood ng movie. Habang nililibot ni Nehir ang bahay, nakita siya ni Seijin sa isang kwarto at tinanong kung wala siyang tiwala sa kanya. Pagkatapos nitong magbigay ng bastos na sagot, biglang nagsalpukan ang kanilang mga labi, pero biglang humiwalay si Seijin at humingi ng paumanhin. Kinalaunan, nagtanong si Nehir kung siya ba ang may problema, kaya inamin ni Seijin na siya lang ang iniisip nito. Dagdag pa niya na pinipilit niya ang kanyang sarili na subukan at kalimutan ang tungkol sa kanya dahil siya ang tipo na dapat niyang layuan. Sa huli, sinibak na ni Seijin ang magandang estudyante. Samantala, sinubukang tawagan ni Serep si Seijin pero hindi nito napansin ang ring ng cellphone sa lamesa. Tapos ay narinig nito ang kanyang asawa na nakikipaglandian sa ibang babae sa party, kaya lumabas siya at tinapunan ito ng alak sa mukha. Hindi makapaniwala si Fulye sa ginawa ng kanyang ina at humalakak si Serep habang naglalakad papasok sa bahay. Samantala, bumalik na si Kodo sa bahay at nakita ang dalawa na walang damit na natutulog sa sopa. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Seijin ang kanyang kaibigan kung ano ang nasa loob ng kanyang bag at sinabi nito na huwag siya nitong pakialaman. Sa pag-aalala na maaaring masangkot ulit ito sa malilim na pakikitungo, sinundan niya ito palabas ng bahay at kinuha ang bag. Kasabay nito, ikinwento ni Fulye sa kanyang ina ang tungkol sa kung paano ginugulo ni Nehir ang kanyang buhay para sa isang lalaking hindi pa nito ganang kakilala. Dagdag pa niya na ang kaibigan niya ay hindi pumapasok sa paaralan at nag-aalala siya na pwedeng alisin ng universidad ang kanyang scholarship. Bandang huli, binanggit ni Fulye na ang lalaki ni Nehir ay matalik na kaibigan ni Kodo na nagdulot kay Serep na isipin na si Seijin yon. Pagkatapos, pinuri ni Fulya ang kanyang ina dahil sa paninindigan para sa kanyang sarili at sinabing baka sa wakas ay matauhan na ang kanyang ama. Pagkatapos makita na ipinagbabawal na gamot ang laman ng bag, pinayuhan ni Seijin si Kodo at sinabi na kung gusto niyang kitilin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang bisyo, dapat niyang gawin ito sa ibang lugar. Kaya, ipinaalala ni Kodo na hindi sa kanya ang bahay at kailangan niyang humanap ng ibang paraan para kumita ng pera kapag kumupas na ang kanyang itsura. Sa sala, nagpanggap na natutulog si Nehir at narinig ang lahat ng kanilang usapan. Sumunod na araw, hinatid ni Seijin si Nehir sa paaralan.
Sa kanyang gulat, nakita niyang hinatid ni Serep si Fulia. Sinabi ni Nehir na ipapakilala siya nito sa ina ng kanyang kaibigan, kaya napagtanto ni Seijin na wala siyang pagpipilian kundi magpanggap na hindi niya kilala si Serep. Ang walang kamalay-malay na si Nehir ay ipinakilala sila sa isa't isa. Tapos ay kinamayan ni Serep si Seijin at pinuri ang sasakyan nito. Mukhang pinaalala nito sa kanya kung saan ito nanggaling. Dahil hindi komportable, nagdahilan si Seijin na kailangan na niyang umalis. Iminungkahi ni Serep na dapat silang maghapunan lahat sa lalong madaling panahon para mas makilala nila ang isa't isa. Sa klase, tinanong ni Nehir si Fulye kung bakit ayaw nito kay Seijin. Sinabi nito na may pakiramdam siya na may tinatago itong madilim na sikreto. Kinalaunan, sinabi ni Nehir sa kanyang kaibigan na narinig niya si Kodo na nagsasabi na hindi pag-aari ni Seijin ang bahay, kaya ang teorya nila ay may iba itong babae. Samantala, sinabi ni Seijin kay Serep na aalis na siya ng bahay bukas at nagpasalamat sa kanyang kabutihan. Tinanong ni Serep kung lagi siyang nanloloko ng kagaya niya, pero iginiit ni Seijin na hindi niya alam na si Nehir ay matalik na kaibigan ng kanyang anak. Tinanong pa niya kung mahal nito si Nehir at ang kanyang katahimikan ang nagpatunay sa kanyang hinala. Pagkatapos, humingi ng huling pabor si Seijin kay Serep na huwag sabihin kay Nehir na isa siyang escort dahil sa tingin niya ay hindi siya nito matatanggap. Sa galit, inisip ni Serep na mas pinili niya si Nehir dahil mas bata ito pero iginiit niya na hindi iyon ang dahilan. Ipinaalala nito sa kanya na hiniling nito sa kanya na gawin ang dalawang bagay na huwag siyang lokohin at huwag gawin ang parehong bagay na ginagawa ng kanyang asawa. Sinabi ni Seijin na dapat ay sasabihin na niya ito sa kanya pero nagpasya siya na ipagpaliban dahil sa kanyang sakit. Dahil sa pagtataksil, sinampal ni Serep si Seijin at ipinahayag ang kanyang pandidiri sa kanyang pagdadala ng ibang babae sa bahay na binayaran niya. Kaya, sinabi ni Serep kay Seijin na kung hindi niya tatapusin ang meron sa kanila ni Nehir, sasabihin niya ang totoo dito. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital at pinapapunta siya para malaman ang resulta ng kanyang pagsusuri. Bilang huli niyang kahilingan, hiniling ni Serep na magpasibak sa huling pagkakataon. Nang hindi sinasagot ni Seijin ang tawag ni Nehir, pumunta ito sa kanyang bahay at nagtataka kung bakit naroon ang sasakyan ni Serep. Makalipas ang ilang sandali, nahuli niya ang dalawa na nagbabardagulan sa kwarto at napagtanto niya na nanay ng kaibigan niya ang babae ni Seijin. Tapos ay sinubukan ni Serep na ipaliwanag na tapos na ang kanilang relasyon at ipinaalam na magkaibigan na lang sila. Pero napagtanto ni Nehir na isang escort si Seijin kaya sobra siyang nalungkot. Kasabay nito, nakipagbardagulan si Kodo sa isang kliyente pero nahuli sila ng asawa nito sa akto kaya nagkaroon ng gulo. Nang makita ng babae ang escort na binugbog ang kanyang asawa, inutusan niya itong huminto kaya tumakas na ng bahay si Kodo. Sumunod na araw, nakakita si Seijin ng isang walang laman na canister sa sahig sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay napagtanto niya na malamang na uminom ito ng napakaraming painkiller kagabi at namatay ito sa kanyang pagtulog. Pagkaraan ng araw na iyon, inilibing niya ang katawan ni Kodo at sa galit, ginamit niya ang pala para sirain ang sasakyan. Pagkatapos ay nagkaroon ng flashback kung saan bumalik na si Seijin mula sa paaralan at nalaman na nasunog ang kanilang bahay. Sinubukan siyang pakalmayan ni Kodo at nagsisising inamin na hindi niya nagawang iligtas ang ina nito. Sa kasalukuyan, nakita ni Nehir ang paghihirap ni Seijin sa libingan pero hindi niya ito nilapitan. Makalipas ang 3 taon, nagbagong buhay na si Seijin pagkatapos ng pagkamatay ni Kodo at kalaunan ay nagbukas siya ng isang restaurant. Isang gabi, huminto ang banda ni Nehir para kumain sa restaurant at nakilala niya ang boses ni Seijin. Pagkatapos ng isang nakakahiya pero nakakatuwang pag-uusap, sinabi ni Seijin na hindi na niya kailangang magbayad para sa pagkain. Kaya, kumuha ng tiket ang babae at inimbitahan siya sa kanyang pinakaunang palabas. Sinabi niya na wala itong kailangang alalahanin dahil hindi siya kakanta ng anumang mga cover dahil gagawa siya ng sariling kanta. Bago umalis, sinabi ni Nehir na umaasa siyang pupunta ito kaya ipinangako ni Seijin na pupunta siya. Pagkatapos, napangiti si Seijin nang makita niyang pinangalanan nito ang una nitong palabas na Imaginary Fireworks. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.